Magandang umaga po sa inyo lahat. Wednesday morning, June 3. Ito na po yung programang Naiba, Pambansang Sumbungan po tayo. At sabay po tayo napapanood sa IBC TV 13 at CLTV 36 nationwide, worldwide, netwide. Pwede po kaming panoorin sa aming mga digital platform. Kakaibang sumbong po ito ngayong umaga, mga bossing, ano? At wala po yung aking co-host ng aking anak na next generation bitag, si Carl, dahil may sakit. So, solo flight po tayo ngayon. Bago ang lahat, kami po ay magsasabi po sa inyo, habang nagkakagulo sa politika, mga awayan sa Senado, ganun din sa mga bagay na kuminsan nagiging politika na yung takbo ng ating bansa, hati. Kami po lalayo pagdating sa mga issue ng politika, bagkus kami po ay gagawin ng public service, makikipag-usap, conversation, doon sa mga simple conversation with simple people, na parang sa kanila napakalaki ng problema. Baka kasi nakalimutan ng mga kinaukulan na yung mga bagay na ginagampanan ng trabaho, sino pang makikinig sa kanila? Oo, totoo. Pambarangay po kami. Mga simpleng tao. Oo, totoo. Kuminsan pati yung mga away ng asawa. Pero hindi po yung part na makikialam po kami chismoso, bagkos bawal po kapag nanakit na sa loob ng tahanan. Pero pagdating po rito, iba pong sumbong to. So, bago po ang lahat, kayo po'y nasa pambansang sumbungan, nag-iisa. At ang tawag po namin dito, Bitag Help Desk. So, uumpisan ho natin. Ito po, kung may headlines pa tayo, ito po ay katutubong Tagbanwa, galing po Coron, Palawan. Okay? Ang kanyang problema po, pinaalis pa po siya sa kanyang lupaing kinatitirikan at nagtanim po siya ng mga pananim doon. So, ito po yung sumbong po sa atin at malamang 3 araw na po siya rito. Ginawa po namin, pinatira po muna namin, salamat na sa aming community service partner, ang Hotel Sogo. Dahil sa Hotel Sogo, mga boss, pag lumapit sa amin, yan po siya. Diyan po muna namin pinatira at salamat naman po sa aming community service partner. Pinakain po siya, pinatulog po siya, inasikaso po siya. Yan po. So siya yun po, real situation. Si Roy mula pa ng Coron, Palawan. At kami magpapasalamat sa mga ginagawa po namin community service partner, Hotel Sogo. Mula Coron, Palawan, or Barangay Borac, Coron, Palawan, lumuwas pa si Roy. Papuntang Maynila para lumapit lang sa Bitag. Naka-interview ko to ng Lunes hapon. Kaya lang po mahapon na, kaya natulog na po siya ng pangalawang gabi niya, pangatlo ngayon. Tatapusin na po natin at gagawan po natin. Posible po, mag-iimbestiga kami nang pupunta ng kahit na po gaano kalayo, pupuntahan po namin kung kinakailan mag-iimbestiga. Ang simple pong sumbong na talagang pumunta po si Roy sa atin, katutubong Tagbanwa mula sa Coron, Palawan, kasi meron daw po nagpapaalis sa kanya sa kanilang lupaing tinitirikan ng kanilang bahay at nagtanim po sila doon ng mga pananim. At ano ba nangyari dito? Pinaalis po sila dahil may taong nagsusukat daw sa lugar. Ngayon, bagay po, imbestigahan po natin. Dahil sa emosyon ni Roy bilang isang katutubo. At nag-question po siya, may tanong po siya. At ang tanong niyo po, sentro po roon sa mga kinaukulan, malamang sa DNR. Pero aking pinagkakatahan, ang mga katutubong kapareho ni Roy, nasa ilalim po sila ng NCIP. Ano pong NCIP? National Commission on Indigenous People. Protektado po sila sa kanilang karapatan at kanilang kapakanan na may batas po tayo riyan. Lalo na yung mga katutubong Tagbanwa, may ancestral domain din po, mga lupain na dapat doon po sila. Pero sa isyong po to, naging emosyon po ni Roy at nag-post po siya sa video. Ang nilalaman ng kanyang video, pagtatanong ni Roy, katutubong Tagbanwa mula sa Coron, Palawan, sa isang DENR staff, kung tama daw ang ginawa nitong pagsukat, dahil sa ginawang pag-post ni Roy, ipinatawag siya ng DENR tungkol sa ginawang cyber libel. Ganun ba? O sige, pakinggan siguro muna. Meron ba tayong video rito? Sige, mas maganda pakinggan po muna natin. Ako po si Roy Sumaraga, isang katutubong Tagbanwa ng Coron, Palawan. Lumapit po ako sa Bitag upang magsumbong at humingi ng tulong
dahil sa biglaang pagsukat at pagpasukat sa lupang kinatitirikan ng aming bahay. Kiniklaim nila, sinukat po nila dahil po sa kanila raw yung lupa na yun. Wala naman silang sapat na dokumento na ipinapakita sa amin na katibayan na yun ay pag-aari nila. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan. Bitag Helpdesk. Sumbong from the Huto mula Coron, Palawan. Nagbiyahe pa po si Roy. At dito po siya kasama natin sa studio ngayon. Roy Zomaraga, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, sir. Kumusta ka naman? Okay lang naman po, sir. Ay pangatlong araw mo na ngayon at 2 gabi ka nang natulog dyan. Salamat na sa aming community service partner ang Hotel Sogo. Sige. Kanina habang ikay kinakausap ko, ako'y nakikipag-usap lang sa iyo. Gusto ko lang malaman kasi ako na mismo humawak ng sumbong mo. Ikaw ba'y pinaalis habang nagsusukat? Or ano ba nangyari? Nagsusukat sila doon sa lupain na kung saan may mga pananim kayo bilang isang katutubo? May pananim ka ron? Opo, may pananim po ako at saka may bahay po ako. Okay. At ngayon po, nagpasukat po sila ng lupa na nasakop yung bahay ko. Alright. At yun, hindi po ako pumayag. Pinabarangay po nila ako. Okay, sige. Ano yung mga pananim mo, Roy? Nyug po. Nyog? Ilang puno ng nyog? Marami po. Pananim po ng magulang ko. Okay, ilan mga pananim nyog na meron ka? Marami po, sir. Gaano karami? Kung mabibilang mo, 10, Hindi lang po, 100, mga 100 siguro po, sir. 100. Opo. So, lahat ng mga nyog na yon ay pananim mo? Pananim po ng Okay. magulang ko po, sir. Ng gulang mo? Opo. Yung bang mga nyog na yun, aaani mo rin kuminsan? Opo, napakinabangan po ng mga ano ko, ng mga pamangkin ko, mga ano ko. So, yung mga buko roon. Opo. Maliban doon, ano pang pananim mo? May ilan pong mga pananim na mga ano po, katulad ng punong kahoy po. Okay. Wala ka bang gulay, pagkain, maliban sa nyog lang ang nakatanim Wala po, doon? yun lang po kasi yung nabubuhay sa sa Okay. tabing dagat po. So, yung mga nyug na yon tinanim pa ng mga magulang mo? Opo, sir. So, simula noon, malapit sa dagat yan. Opo, sir. So, dito sa parting to, kaya ka lumapit sa amin dahil pinaalis ka Opo, pinapalis po ako po. nung nagsusukat. Opo. Ano ba sinabi mo doon sa... Siniber-libel ka ba o tinawag ka ng DNR? Pinabarangay po ako. Pinabarangay ka. Okay, sige. Gusto namin makita muna, Roy, kung anong linalaman ng iyong video na nag-livestream ka. Ba't ka nag-livestream? Dahil medyo nag-usap na kayo sa barangay. Dahil po sa paulit-ulit po na pinapatawag nila ako sa barangay at pinipilit nila na sakop na raw nga po yung kinatitirakan ng bahay ko. Okay, pinaalis ka. Opo. Gaano ka nakatagal doon sa lupain ng tinitirhan mo? Matagal na po, sir. Tulad ng? Ako siguro, sir, mga 6 years na ako doon. Pero yung pag-ako pa ng magulang ko, hindi lang po siguro mga 20 years, sir. Buhay pa ba mga magulang mo? Opo, sir. Nandoon pa rin sila? Opo, sir. Doon pa rin sa tinitirikan ng bahay mo? Doon po sa kabila, sir. Ito po, kasi po ilog, sir. Yung bahay ng magulang ko dito, at saka yung bahay namin po dito sa kabila po. So malapit kayo sa dagat? Opo, sir. Ang mga magulang mo buhay pa rin? Opo, sir. Nandoon din sila sa lupain, yung mga magulang mo nakatira doon sa lupain? Opo. Ano nagtulak sa'yo pumunta rito? Bakit nagbiyahe ka pa? Dahil po, sir, sa alam ko po na dito po na malulutas yung aking problema. Okay. Dahil doon sa barangay, hindi malutas. Pagdating doon sa sentro, ganun din sasabihin sa akin. Opo. Sendro. Palisin din po ako ng DNR na nakausap namin. Okay. Sa Sendro, Central Environment Natural Resources Office. Sendro, na DNR. Katunayan nga, sir, pinapapirma nila sana ako na pag nagalis ako doon, magalis kagad ako doon kapag napatunayan na. Gusto lang umalis ka? Opo. Yung nagpapirma po sa akin yung Okay. DNR po. Okay, so, relax. Alam ko galit na galit ka. Gusto ko marinig muna kung ano yung mga sinabi mo. Okay? Kasi pakita mo sa akin. So, pwede natin napakita kung ano bang nagmura ka ba sa video? Wala po, sir. Nagbigay ka ba ng pangalan? Wala. Nagbigay po ako ng pangalan, sir. Sino Pero hindi po ako nagmura. Yung pangalan na yun, tauhan ng DNR? Opo, Hindi siya pribadong individual.
Okay. Gusto ko pakinggan, ano ba, pinatawag ka lang or dinimanda ka? Ano ba? Dinimanda niya po ako, sir. Dinimanda ka Opo, saan? sa barangay po. Sa barangay. Okay. Wala sa hukuman. Wala pa Barangay. po. Pinabarangay ka. O, sige. Sabi po kasi ng isang dinar doon na nagkaharap-harap kami doon sa Sinro, dapat nga raw sa police station na kagad ako at padampot kagad ako sa police. Yun ang sabi niya po. Sino may sabi noon? Yun po yung isang dinar Taga-DNR. na nakausap namin doon sa Sinro po. Siguro kung nandun na, tinuktok yung ulo ng tao ng trabaho nila para magpaliwanag sa isang katutubong kapareho mo. So, itong video na to, maiksi lang to. Opo, sir. Gusto ko yung maiksi lang, baka man masyado mahaba, 5 minutes. Gusto ko lang maintindihan, sa loob ng 5 minutes, anong sinabi mo? Bakit napakahaba? Nagprograma ka na ata roon. Ano bang nangyari doon? Ba't anong sinabi mo sa video? Sinabi ko po shout out sa iyo, Sir RJ, ba't sinukat mo yung area na to? Tapos? Na alam mong naabot ito ng dagat. Tama po ba yung ginawa mo? Kinanda ng ganun lang Opo, pagkasabi at mo. nag-iisa lang po siyang taga-DNR. Mhm. At walang kasamang barangay official yung pagsukat nila, sir. Mhm. Okay. 5 minutes, napakahaba eh. Para tayo manunod eh. Pakinggan nga muna natin sa umpisa para matapos agad natin kung anong sinasabi mo. Bakit 5 minutes dapat eh? Sige, tingnan muna natin yung nilalaman. Wag na habutin ng 5 minutes. Kung anong sinabi mo, titingnan ko kung anong... Sige, pero pwede natin putulin kasi alam ko naman baka puro galit yun. Ano? Sama ng loob mo ka, nag-shoutout ka. Sige, okay. Parinig, patingin na. Oo, shout out nga pala dyan sa nagsukat ng area na to. Kay Sir RJ Bilyones. Isa po siyang DNR. O Sir RJ Bilyones, kung napapansin nyo, ito na. Yung sinasabi ko, di bang dagat yung area na to, ba't isinukat mo yung area na to? At kung mapapansin nyo, di ba? Yung punong kahoy na yan, alipatay po yan, tawagin dito sa amin. Nabubuhay po yan sa dagat. At hindi po yan nabubuhay sa tabang, mga kaibigan. Ayan. At ito, dagat na po yan, mga kaibigan. Kaya shoutout sa iyo, Sir RJ Bilyones, ha? Isa kang DNR ng Coron, Palawan. At yung area na to, Okay, nakuha ko na. Yung pinakikita mo kanina, kung gusto ko makita, parang ilog lang yun. Pero lagusan ba noon, pumapasok yung tubig ng dagat? umabante na po yun yung dagat, Nanging sir. sabihin, Kaya, parang sapa yun. Oo, Hindi, opo. pero tubig ng dagat yan. opo, sir. Hindi sapa. Hindi po. Mhm. Yung lupain na yan, nahati, parang gusto ko makita. Yan, parang sapa ba yung nakikita natin? Or ilog ba yan? Or ano ba yan? Or yung tubig ba yan galing sa dagat na pumapasok? Opo, sir. Galing po sa dagat. Pumapasok po. Okay. Nagataib po. Nagpatas So, yung dagat. binabarangay ka ng mga Opo. taga-DNR? Opo. So, sino yung taga-DNR nagpabarangay? Si Sir RJ Bilyones po. Okay. Nung kayo pinabarangay, anong sinabi ng barangay sa inyo? Habang kayo pinakikinggan ng barangay, ng kapitan, sino? Andun ba yung kapitan? Opo, sir. Okay. Mismong kapitan, pinakinggan kayo. Doon sa pinabarangay ka nila dahil gusto ko nang paalisin. Dahil sa kanila daw yung lupa na yon. Yung nagpabarangay po sa akin si Sir RJ, doon po sa kinasunya. Okay. Yung nagpabarangay sa'yo, taga-DNR. Opo, yung unang nagpabarangay. Sandali muna. Pakinggan mo lang ako. Okay. Yung nagpabarangay sa'yo, yung bang taga-DNR or yung umaangkin ng lupa? Una po nagpabarangay yung nag-aangkin ng lupa, yung nagpasukat. Okay. Tapos pangalawa na lang po si Sir RJ. Okay. So, yung unang, patingin nga muna mga videos na ito, mahaba. So, parang yan ay lupain, papunta ng ilog na yan. Mhm. Okay. Koron yan, Okay, sige. Play nyo lang habang nagsasalita, triple cam para makita. Okay, hayaan nyo lang. So, hayaan nyo lang i-play yan kung mahaba. So, nag-usap kayo sa barangay, pinabarangay ka nila. Opo. Okay. Kasama ba yung umaangkin at yung sa DNR nandoon? Wala po, sir. Sino yung pumunta doon sa DNR? Pumunta po sa din. Sino ang pumunta roon sa barangay? Yung si Auntie, Hindi. Sino ang pumunta? Taga-DNR or yung umaangkin? yung mga umaangkin po. So, yung pumunta sa DNR at umaangkin, pumunta, yun ang nagreklamo sa iyo dahil sa kanila yung lupain na Opo, yan, opo, sabi sir. nila. Nakikita na, habang nagpapalabas tayo, nakikita ko naman, ayan, tinuturo mo, yung tubig na yan, papunta na ng dagat yan. May bahay doon, kaninong Opo. bahay yun? Kaya kubo na yun. Pinsan ko po, sa pinsan ko po. Kasama pinsan nyo. Mga pamilya na yan, Opo. parang kayo.
Ilang puno ng nyug ang meron dyan? Parang wala pa, parang ilan. Ha? Marami po yan, sir. Marami. Opo. Yung iba po hindi ko na videoan yung may mga bunga. Alright, sige. Yung sa Okay, may sige. bahay. Nagtatanim pa kayo ng mga nyug-nyug dyan. So, yan ay lupain na parang nandiyan na yung mga magulang ninyo. Okay. sir. Okay. Pero may lugar na lupain para sa mga katutubo. Bakit nandyan kayo? Yan ba'y katutubo, ancestral domain pa rin yan? Okay. Gusto ko maintindihan para sa iyo, ano? Kaya ka pumunta rito, ang sinabi ng kapitan, huwag kang umalis. Paano pagkasabi ng kapitan? Sabihin mo sa akin. Kung papayag daw po ako, sir, na umalis pa ako doon sa kinatitirikan ng bahay ko kasi kiniklaim nga nila na pasok daw yun sa pagpasukat nila. Okay. Ang sabi ko naman po sa... Kung papayag ka? Opo. Anong sinabi mo? Sabi ko hindi po ako papayag So, kasi... hindi ka pumayag. Opo. Hindi po ako Ang papayag. sinabi ng kapitan nung hindi ka pumayag. Tinanong niya po si yung... Nag-umangkin. Umangkin ng lupa. Huwag ka na magpangalan, yung umaangkin kasama doon. Sige. Kung papayag din siya na ibigay sa akin. Ang sabi niya po sa akin, hindi kami... So, sabi ng kapitan, kung papayag na lang na ibigay sa iyo. Opo. Sabi po ng So, pareho kayo, umangkin. pareho kayong umaangkin. Opo. Parang ganun po. Okay. Sabi ko, hindi naman po siya magpayag. Dapat daw po walang tao doon nakatira. Sinong may sabing dapat Yun walang po, tao? yung- Sinong sabing, sandali muna, pakinggan mo ako ha. Sino ang may sabing dapat walang taong nakatira sa lupain yan? Yun po yung umangkin po, yung nagpasukat po. Ano naman sinabi ng barangay? Yun po, Chairman. hindi po kami magkasundo doon dahil pares po kami hindi na magpayag. Pareho kayo hindi pumayag. Opo. So, sinabi ba ng kapitan, may karapatan kang umalis o huwag kang umalis? Nagsabi rin po siya na wala kaming karapatan na magpalis dahil kapitan lang po sila. Okay. Anong sinabi ng kapitan sa iyo? Umalis ka, huwag kang umalis? Anong sinabi ng kapitan? Wala rin po siya, hindi naman po siya nagsabi na hindi ako alis. Basta ang sabi niya po sa akin, wala po silang karapatan na paalisin ako. Yung umaangkin? Okay. Po. Si kapitan po. Si kapitan po ang nagsabi. Okay, sige, sandali. Kausapin muna si Kapitan para... Sa linya ng telepono, si Kapitan Rodolfo Correa, Barangay Borac, Coron, Palawan. Kapitan Rodolfo Correa, magandang umaga sa iyo, Sir Kapitan. Magandang umaga, sir. Magandang umaga. Okay, sir. Salamat sa pagtanggap ng tawag niyo, sir. Kami po'y public service lang, sir. Magtatanong sa inyo. Apa. Naka-live po tayo, sir, sa IBC TV 13 nationwide. Ganon din po sa CLTV 36 at worldwide na papanood po tayo sa Bitag Official. Sa aming channel, international po yan. Sa pamamagitan po ng Bitag Official channel po namin. Sir, ano pong issue rito na lumapit po sa amin dito si Roy? Nagbiyahe pa po mula si Roy Zumaraga, mula Coron, Palawan. Ito naman ay residente ng inyong barangay dyan. Ako po muna ay magiging balanse. Baka may alam po kayo, sir, na pwede nyo iambag dahil nagbaranggayan po sila, sir. Ano pong inyong masasabi, Kapitan Roy Rodolfo Correa, sir? Sir, ganito po ang pangyayari. Doon po patungkol sa lupa, no? Yes, sir. Doon muna po tayo sa patungkol sa lupa. Kasi yung lupa, nagkaroon sila ng boundary dispute. Yung tinitirikan niyang bahay ngayon na inaangkin, ayon ay Marinson. Nilinis niya yon at tinirikan niya. Ngayon, nung yung may nag-a-apply ng lupa, nung pagpasakat nung nag-a-apply ng lupa, nahagip yung bahagi ng kanyang tinitirikan. Ngayon, ang ginawa, pumunta ng barangay at pinatawag ko rin yung dalawang panig. Okay. Pagdating sa barangay, pinagharap. Sabi ko, ang barangay ay wala pong karapatan na ikaw ay paalisin at ikaw ay may karapatan na ikaw ang actual occupant. Okay. Ngayon, ang gagawin ng barangay bilang proseso, ang ating gagawin ay ilalapit ko kayo sa ahensya ng pamahalaan ng DNR na ang DNR ang nakakaalam talaga sa sitwasyon ng lupa. Ang ginawa ko po yan, binigyan ko po yung may-ari ng lupa na unang nagpasukat at saka siya, binigyan ko po ng endorsement ng mga dokumento na sila ay magharap doon sa DNR. Okay. Pagka nila doon, nakasit sila sa DNR, binigyan yata sila ng pizza
Ang pagkakalam ko, kasi bumalik ulit yan dito eh. Hindi ko na alam noon kung anong pizza ang magiging paghaharap nila po ng DNR. Okay. Okay. O ganun lang po. Alright, sir. Ngayon, doon sa pangalawang issue, nagkaroon uli ng issue, yung binabanggit niya pong tao ng DNR na yung RG ba yun ang pangalan, ay nagkaroon sila nung sa vlog na sa cellphone. Na yung nga raw, yung binablog ni Mr. Roy, na yung tinitirikan niya ng bahay ay marine zone, ibig sabihin na wala nang, ibig sabihin, ang pag-aari ay hindi pwedeng sakupin dahil ngayon ay ibig sabihin marine zone na siya na naglinis, malalaki na ang pananim niya. Okay. Tapos doon sa vlog na ganun, doon po nagkaroon sila ng pagharap naman sa barangay dahil nga parang nasira yung karapatan at paninira doon sa reputasyon ng isang tao ng DNR. Ano Ganun po ang bang, pangyayari. sir, kami hindi na namin plinay ng dulo. Ano po bang sinabi nitong si Roy na may nasira ba ang pagkatao? Hindi na namin tinapos, ano? Sir, ako naman ay magtatanong lang sa inyo, Kap, kasi mas kilala niyo po. Ako'y taga Maynila, ano? So, Opo. aasa po ako sa inyo. Maraming salamat sa pagbibigay niyong impormasyon dahil kayo ama ng barangay. So, sa nakikita niyo, sir, dito, ano, alam ko naman marine zone to, ano? Salamat sa pagbigay mo ng impormasyon at hindi pwedeng patituluhan. Lalo na pag dineklara siya na marine zone at medyo lumagpas yung boundary dispute, yung sukat ng lupang inaangkin nitong si Roy, ano? Bakit po nauwi? Ano pong sinabi daw sa pagkaalam nyo na parang nagsampa na? Kung totoo ba cyber libel o nagbaranggayan lang? Sa sinabi nitong si katutubong si Roy doon sa DNR na empleyado, hindi mo namin mapakinggan yung buong video eh. Ano pong sasabi niyo? Kasi sir, parang doon lumalabas. Kasi nga, lumalabas doon sa pagtitingin namin ng video na yun ay ang taong binabanggit niya na yung nagsukat ng lupa na tao ng DNR. Ay marami nang nag-comment doon sa mga nakakuan sa cellphone na gano'n, mga buhaya, mga mukhang pera. Doon po nagkaroon ng medyo hindi maganda. Okay. Pero sir, ang ibig mo bang sabihin, yung mga nagsabi, sinabi ba ni Roy, may sinabi ba siyang buhaya o komentaryo or yung mga nag-comment section na naglagay ng komento ng hindi na wala na sa lugar kasi pananaw na po nila yan, komentaryo na pong ginawa nila. Pero may nasabi ba si Roy na buhaya? Ang napanood ko lang sir doon sa video niya, yung mga sinabi niya lang, yung sabi nga, ba't sinukat nyo yung lupa kung kinatitirikan na ito raw ay matagal niyang inukupahan. Okay. Sabi nga, dapat hindi nagpaalam po kayo, ganito. Wala siyang binabanggit doon na mga kung ano mang paninirang puri. Alright. Sige, sir. Kami po ay nagpapasalamat po sa sinabi ninyo, at medyo nagbigay linaw. Talagang ibig sabihin, aktibo po kayo sa ginagawa ninyo bilang isang barangay at nalalaman nyo po, punot dulo, nakita nyo, May tatanong lang po ba ako, sir, ngayon? Totoo po ba, sir, pinaalis si Roy doon sa lugar nila bilang isang katutubo na, ito naman, Tagbanwa. Totoo ba pinaalis daw sa lugar? Parang ganun ang sinasabi niya. Kaya po ako pumunta sa inyo dahil kayo naman po yung nag-imbestiga na una. Gusto ko pong matumpak yung aking sinasabi. Totoo pa ba na parang pinaalis siya sa umaangkin at yung bang pinaalis siya doon sa may marine zone, lumagpas na sa boundary? Or, Sir, wala pong, ang totoo niyan, sir, kahit ako sinabi ko siya. Oo. Sabi ko, ako ang barangay ay walang karapatan na magpaalis po sa inyo. Okay. Malinaw, sir. May- Yung po bang, ang yung bang hindi po kayo, naintindihan ko po ginagawa niyong trabaho ninyo, namamagitan lang po kayo, nasa gitna po kayo. Totoo po ba ang sinasabi niya na pinaalis daw siya ng umaangkin or yung sa DNR mismo na sabi, umalis ka dyan? Meron bang utos sa Ay, kanya? hindi. Ang nagpapaalis po sa kanya, yung umaangkin ng lupa. Dahil nga raw okay. yun Okay, ay sakupa ng lupa nila. Alright, sir. Doon sa parting to, naging malinaw ba? Akala ko yung DNR. Sa palagay niyo, sir, Tapos ang DNR, yun pa nga ang nagturo sa kanya na sabi niya,
kung ikaw may reklamo, mag-complain po kayo sa barangay. Tama sir. Okay. So sir, dito sa parting to, anong nakikita nyo? Sinong tama, sinong mali sir? Bago nyo ano bang, totoo bang pinaalis siya nung yung umaangkin ng lupang kinatitirikan daw nitong bahay at saka yung mga pananim na itong si Roy? Yung bang umaangkin sir? Katutubo Opo bang nga, tagbanwa? Opo, kaya nga ang ginawa ko po, kasi nga kami walang karapatan, di ba? Oh, na yes, sir. magpaalis po sa tao. Tama. Ang ginawa ko po, pumunta po ako sa tamang proseso. Mhm. Kaya nga binigyan ko sila, sabi ko, nagbibigay ako ng mga dokumento at saka binigyan ko rin ng endorso na sila sa DNR na yung pong kaso nyo ay ini-endorse ko na po sa Okay. ahensya ng ating Okay. pamahalaan ng Okay. DNR. Sir. Unang-unang DNR. Yun po ang nakakaalam sa mga lupain natin. Okay, sir, Kung may ano po ang tatanong lang po sitwasyon ako. natin. Nasabi niyo na po kanina yan. Nalinaw na po sa akin, linaw ng sikat ng araw. Ganun po. Ano, sir? Totoo bang pinaalis siya ng umaangkin sa lupa? Opo, kasi nga kiniklaim po nung may-ari ng lupa na okay. yun raw ay sakop ng lupa nila. Meron po bang mga papeles yung dalawa na sila ay may bayari? Or sabi niyo kasi, sir, parang boundary dispute na to. Marine zone na yung parte na kung saan pareho silang mali. O baka lumagpas Opo, na opo. lupa ni Roy, baka pareho silang umaangkin ng marine zone na hindi naman dapat. Di ba, sir? Di ba? Opo. Okay. Baka pareho silang mali, na pareho silang dapat wag umalis o pareho silang umatras dahil marine zone na yun. Protektado, preserved na po yun eh. Di ba, sir? Opo. Okay, sir. Well, sir, dahil sa nalinawan na po ako, sir. Ako po yung nagpapasa. Sir, may tatanong lang po ako, ano? Opo. Ang Barangay Borac, maganda po yung shoreline, hindi po ba, sir? Opo, sir. May nakita po ba kayo, sir? Na-search lang po namin. May mga lugar po dyan, sir, nakapareho nito. Parang nag-reclaim po sila. O pier ba itong nakikita ko rito kung napapanood po, ano? Parang sa Pier po shore... yan, sir. Pier. Pier po siyan. Pier po. Pier po to ng gobyerno or ano? Ng gobyerno, sir. Ng gobyerno. Ang nagtayo po rito, ano po to, sir? Nasa ilalim ng PPA, nasa DNR, nasa ano? Sa Under na po DOTR? Na-award na po ngayon Hindi, sir. Ang tanong ko lang, kapareho nito, sir. Ano, kasi napakaganda po ng... PPA na po. Na? PPA na po ang nagmamanage ngayon. So, PPA, yan po'y ginawa nila para daungan ng barko? Opo. Mhm. Sa ilalim ng PPA, sa ilalim ng DOTR. Opo. Ganun po. Pinondohan yan ng DOTR para tayuan ng pier. Opo. Hindi ba, sir, nakakapanghinayang? Ako'y nagtatanong lang naman, sir, kung bakit lalagyan ng pier. Napakaganda naman ng lugar na yan. Kung sa nakikita po natin, parang may mali lang ako nakikita. Kung, di ba, parang hindi ata. Kung tingin ko lang, sir, parang tama po ba, sir, maglagay ng pier dyan? Saan po, para saan po yung pier na yan? Daungan ng mga Kasi, sir, barko, daungan ng papasahero, saan po manggagaling at ba't may pier po dyan? Kasi, sir, nung panahon po ni Pangulong Gloria, iba may proyekto po. Kapitan na po ako nung kasi po, hindi nyo na itatanong, ako po 25 years na nagsisilbi sa barangay. Okay, sir, nagtatanong ko lang po, sir, ano? Magaganda Opo, po yung nung shoreline. panahon po ni... Sir, sandali lang, sir. Nung panahon po ng ating... Okay, sir, Yung okay na panahon sa po akin. ni- Then, sir, okay na. Nagtataka lang po ako, parang nasisira po yung kagandahan po ng shoreline kung protected marine sanctuary. Bakit naglagay po ng pier dyan? Marami naman, bakit may pier? Saan po? Para saan po yung pier? Kung ako'y magtatanong lamang. Kasi, sir, nung panahon ng Pangulong Gloria... Hindi na po, nagkaroon wala na ng- po si Gloria Hindi nga, Gloria, Pinoy, Duterte, BBM. Yan ba'y gumagana pa o hindi na? Hindi po, ito gagana na po sana, sir, nung nagkaroon ng pandemic, kaya hindi siya nahinto. Okay. So, Ang purpose minamanage nito, ba? sir- Buhay ba tong pier na to? Ngayon, may gwardiya lang siya under ng PPA, pero yung mga kasabay niya itong pier, kasi ang purpose nito, Roro Port na manggagaling Mindoro, Coron, to El Nido. Hindi ba, sir, may tatanong lang ako, hindi ba may pier po ang Coron?
Opo. Ano pong silbi ng Coron? Bakit kinakailan dyan? Di ba sa Coron, di ba may pier kayo roon na malaking pier, maayos na mga daungan ng barko? Ang kinukuha nila, sir, congestion na roon, masikip na. Ibig sabihin, ang purpose nito, lahat ng passenger, Okay. parang dito yung purpose na Okay. dito na ibababa. Kaya ko lang naman sinabi, sir, napakaganda, sir. Parang ginawang pier. Pwede naman doon i-expand yung pier na yun. Kasi parang yung may mga shoreline nakikita ko, parang akala ko reclamation pier pala ang paglagay nito. Hindi po. Fair po. Okay. Sige, sir. Maraming salamat, sir, Thank you, sir. Okay, sige. Thank you. Okay, sige. Sige, babalikan natin kasi kanina nawala tayo sa Facebook Live natin at ayos lang, ano? At saka medyo pakiayos nga naman nagko-comment na kung minsan mga bastos, burahin ninyo. O ngayon mga sa social media, baka sabihin, ano? Whether sa Facebook or sa YouTube. Alam naman natin na kung minsan yung galit doon sa dalawang kapatid na Tulfo, nakahalo sa akin doon sa ginagawang ng mga senador na yun, na Rafi at Erwin. May isang Ramon pa, pati ako nadadamay doon sa mga lintek na mga... Kaya kayo mga nasa social media team natin, clean it up, i-delete nyo or i-block nyo yung mga putok sa buho, mga hinayupak na yun. Kung kayo mga nasa sa baba, yung ating social media team, digital team, gising! Okay, sa linya ng telepono natin ngayon si Vice Mayor, Asian Palangka. Vice Mayor Palangka, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Ben. Sir, maraming salamat po. Alam ko nag-antay po kayo na matagal. Pasensya na po kayo. Maraming salamat po sa pag-aantay nyo, sir. Pasensya na po. Sir, nakalive po tayo sa IBC TV 13, ganun din po sa CLTV 36 at worldwide sa aming Bitag channel, sir. Sir, ano pong nakikita niyo, sir, dito sa parte ito? Una ay lumapit po sa amin. Kaya lang, ako, sir, may isasangguni sa inyo. Kausap ko kanina ng barangay chairman, pero parang quickly lang, May pier pala kayo dyan sa may, lugar po ng, barangay Borak sa... Yes po, opo. Okay. Yung ba'y, na sir, na parang tawag dito? Existing pier, working pier, or napabayaan na, or maybe baka lumang, parang nakita ko. Correct me if I'm wrong, you were listening, sir. Ano sa palagay nyo? Narinig ko po, Sir Ben, kanina, yung nasambit ni Cap, tama naman po. Yan po ay ginawa para sa Roro-Port po kasi masyado ng congested po yung pier dito sa TAP. Okay. Opo. Tapos yun po, hanggang ngayon, hindi pa rin siya operational or nag-work po. Bakit po? Sir, bakit po? Sir? Anong po nangyari? Bakit hindi siya operational? Bali, sir, same as din siya dito sa mga pier na Roro pier na ginawa sa iba-ibang probinsya like Mindoro, na balitaan ko, at sa mga iba't ibang bayan. Opo. Parang nung panahon po na yan, parang sa dating secretary pa po. Sinong dating secretary, sir? Parang si Sir Tugade pa po yata. Yung dating Tugade, Secretary Tugade, lupa niya yan. Opo. Or project ng dating DOTR Secretary, nung Secretary Tugade pa. Yes, pagkakaalam ko lang, sir. Okay. Well, ako naman, sir, nagtatanong. There's really nothing wrong. Innocent question. Curious lang po ako. Napakaganda po kasi. I hope, I see. One of these days, baka bumisita po kami dyan at tingnan po muna namin at the situation. Sir, let's leave it there, yung pier na yan. Hindi naman po yung issue yan. Kami na pa medyo nagka-interest lang, sir. Kaya po kami nagtatanong. Sir, dito po ako, tatanong lang po ako, lumapit po sa amin dito. At saka parang nagkakaroon po ng conflict ata doon sa city ninyo or sa lugar ninyo, itong dyan sa Barangay Borak. Kung nakikinig po kayo, anong nakikita niyo, sir? What do you think? Kanina po, sir, sa pakikinig ko, actually, sir, yun po, magandang umaga po sa ating mga manonood at tagapakinig. Bali, tungkol po sa usapin ng lupa, nais ko munang alamin at verifikahin ang lahat ng kaugnay na impormasyon sa mga tamang ahensya ng pamahalaan, sir. And of course, kanina narinig na rin natin si Kapitan. Sa ngayon, sir, minabuti ko munang wag munang magbigay ng anumang komento o pahayag hanggat hindi pa kompleto at malinaw ang mga impormasyon na aming nakakala. Pero sa nakikita ko po kanina, na-mention po kanina ni Cap na marine zone siya, kaya yung DNR pinapaalis itong si Kuya Roy, yung kapatid ng katutubo. Okay. Pero ang medyo conflict na nakita ko doon, pinapaalis siya kasi marine zone.
Pero ang nagpapaalis sa kanya, yung may claim ng lupa. Kung marine zone siya, automatic, walang pwedeng mag-claim. Tama. Tama po kayo, sir. Kung pagkakaintindi ko po. Yeah, protected area na po yan. Preserve as marine zone. Tama po kayo. I agree with you 100%, sir. I agree with you. Pagkakaintindi ko, Sir Ben. I mean, I go, your line of thinking pareho po sa akin. Nagtatanong lang po ako at wala naman po masama. Kaya, tama po kayo. I mean, you seem to be very, very well educated pagdating sa environmental issues, especially this. Natutuwa po ako. Spontaneous po kayo sa sagot ninyo. Nagbabalanse po kayo. And the only thing napansin ko rin, sir, napansin ko rin yan, ano na, if it's a protected area such as marine zone declared, so wala po pwedeng umangkin dyan. Opo. Mananatiling sa DNR yan at hindi po pwedeng papasukin. Pero kung kung boundary dispute lang, baka lumagpas itong mga umaangkin sa area na marine zone, ibig sabihin may parang, I don't know what you call that, it's a lake or tributary na nanggaling sa dagat, talagang dapat maprotektahan. Naniniwala po ako. Ang sa akin lang, sir, may mga cases ba, sir, na marami ng, because of the situations ngayon, lalo-lalo ng koron maganda, marami ng gustong pumunta riyan, negosyo, tourist location. Nagkakaproblema ba tayo sa mga lupain or areas along the coastline where because of tourism, alam naman natin ang koron, do you see that as a problem pag hindi na control? Napapansin Actually, niyo? sir, meron, minimal lang, pero Okay. naaayos din naman agad po. Nagulat lang po ako dito sa sitwasyon ni Kuya Roy. Nakita ko kasi, yun nga sir, kanina nung narinig natin, parang may butas doon eh. Yes, sir. Opo, pero Maniniwala po ako, Mayor. Vice. Okay po, tama po Opo, kayo. opo. Sir, sir, quickly lang, ano? Si Roy is, Zamarage, is a tagbanwa, which is, kung totoo protektado po siya ng sinasabi po nating mga NCIP or National Commission on Indigenous People by way of yung sa Republic Act, yung ancestral domain. Nagtataka lang ako na parang, I don't know kung yung lugar na inookupahan nila, kasi kung sinabi ni Barangay Chairman, nasa boundary dispute, baka lumagpas na sila. Pero bilang katutubo, sir, NCIP, the law of ancestral domain, hindi ba sa inyong munisipyo meron din kayong IPMR, Indigenous People Mandatory Representative, nasa ilalim po ng mayor yan. Hindi po ba natin pwedeng i-refer muna itong si Roy para masilip yung kanyang karapatan bilang isang katutubo covered ng, if he's still katutubo registered? What do you think, sir? Sir, opo, actually sir, kanina po nung pag-message akin ni ma'am, Kate, bali ganun na po talaga yung ating gagawin po. Yes, sir. Si Kuya Roy po, i-refer po natin sa ating IPMR, Indigenous People Mandatory Representative. At kami po sa Sangguniang Bayan ay magkakaroon din kami ng fact-finding sa abot ng aming otoridad. At yun nga po, nagulat kami na talagang direkta ni Kuya Roy dyan. Malamang siguro nakaramdam siya ng pagkadihado. Opo. Pero wag po kayong mag-alala, sir. Babalansehin po namin to. At yan naman po, kung sila ay napapaloob yung lupain sa ancestral domain, alam naman natin itong NCIP ay talagang nakaback up palagi sa kanila yan. Lalo't usaping karapatang pangkatutubo po. Well, with that, sir, I'm so glad that knowledgeable po kayo pagdating sa bagay nito. May iba kasi pagdating doon, parang dito po sa Luzon, hindi na po ako magbabanggit. Napapabayaan po sila. But the way you look, you seem to be advocating, you seem to be standing also doon sa sinasabing, well, kapakanan at karapatan nila na ang NCIP normally works with the LGU, kapareho po sa inyo. And sa LGU, may representante sila sa ilalim naman ng tanggapan ng LGU. Baka siguro mabisita at makialam po yung IPMR at makita at para mapaabot po sa inyo kung ano pa yung mga dapat gawin niyo po siguro ng ordinansa or dagdag doon sa sinasabing kinakailangan magawa. Maganda siguro, sir, ganun ang gusto namin mangyari. Bibisita po kami sa inyo, sir, one of these days, but curious lang po kami, pero para mas maganda po pagpapatupad po ninyo. Pati doon sa pananaw po ninyo, karapatan po at kapakanan itong mga taga-katutubo po natin, sir. Nakikita po namin, the way you talk, the way you seem to be knowledgeable. We look forward, sir, na i-refer po namin to, papupuntahin namin siya, and maybe bibisita po kami, we'll come and visit you there
one of these days, siguro within the month or two, para lang masilip po namin, sir. We'll work with you also on this. Kami, sir, nagpapasalamat po sa inyo, sir. Ha? Yes po. Sir Ben, bali, ito lang po pala, FYI lang po. Yes, sir. Last week po, nagkaroon ng election itong IPMR namin. Bali, outgoing tong IPMR namin ngayon. Opo, bali, yung papalit po, ito raw pong katapusan ng June or pinakamatagal na Ayun. July, katarupan ng transition. Opo. Alright. Sir, I'm glad na sinabi mo sa amin. Thank you so much for the information. It's giving us more information na parang, ayan na, kung hindi po namin alam yan, kung hindi po kami tumawag sa inyo, malaking bagay po na tulong niyo po sa amin, dagdag kaalaman. Hindi lang po diyan sa Coron, Palawan, the way the LGU, working dynamics ng LGU with the NCIP, at saka doon po sa mga katutubo, at nalalaman po ngayon ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi isa lang naman po yung batas eh. The manner in which you interpret and execute yung law, it seems to be, para nakikita ko, knowledgeable po kayo, and it seems to be na gagamitin niyo po yung mga kaukulang batas, favoring po at protecting yung sinasabi mga katutubo namin. Mabuhay po kayo, Vice Mayor. We'll see you soon. Ha? Maraming salamat sa pangunawa, Sir Ben. Ingat po kayo. God bless po. Okay, ganun pa. Okay, ganito na lang aking tutulong sa iyo. Maganda. Okay, ganito na lang. Ano? Para maging malinaw sa iyo at kung sino mga katutubo sa Palawan, mga tagbanwa. Una sa lahat, may karapatan kayo bilang isang katutubo sa ilalim kayo ng National Commission on Indigenous People, NCIP. Yung mga karapatan ninyo bilang katutubo ay naaayon doon sa mga ancestral domain, yung mga lupain na kung saan ibinahagi yan, Republic Act, na dapat nandoon kayo. Ngayon, protektado kayo kasi bawat katutubo, tulad ng pagbanwa sa lugar ninyo, meron kayong representante. Mandato ito ng batas na yung representante na itaguyod, isulong, tingnan inyong kapakanan, karapatan bilang isang katutubo para naman sa ganun, hindi kayo nadidihado patungkol sa lupa, sa ancestral domain. Okay? Yun muna. So ngayon, pumunta ka sa akin at mabuti na lang naintindihan namin, malawak ang pag-unawa ng inyong Vice Mayor. Nagustuhan ko yun. Mabuti nga ka mo, may mga katutubo sa ibang lugar na papabayaan. So, okay. So ngayon, ang gagawin natin, tama rin si Barangay Chairman na huwag kayong uukupa sa lupaing lagpas na doon sa boundary na deklarado na yan ay marine zone. Hindi pwedeng angkinin ng tao nag-aangkin, hindi mo rin pwedeng angkinin kahit katutubo ka kasi may mga lupain naka-assign sa iyo. May karapatan ka rin naman doon sa lugar na kung saan hindi ko alam yung kinatitirikan ng lupa mo, ayoko makialam at hindi ko kabisado, pero kung matagal na kayo dyan at may mga pananim at mayroong bahay at may mga pamilya na kayo dyan, basta wag lang kayo lumagpas doon sa sinasabing marine zone. Anong ibig sabihin ng marine zone? Pinoprotektahan yung lugar na yon, yung lupain na yon, para umusbong yung mga malilit na isda o mga bagay na magpapakain sa isda, na poprotektahan yung sinasabing shoreline. Naintindihan mo ako? Okay. Pero ngayon pa lang, salamat sa pagpunta mo sa akin, marang feeling mo dihadong-dihado ka, nakita mo naman, 2 gabi ka na, at kami nagpapasalamat sa community service partner namin, binigyan ka namin ng accommodation, siguro ngayon, gagawa na kami ng paraan. Ayan, nakita mo, lahat na pumupunta sa malalayong probinsya, makikipag-ugnayan sa amin. So ngayon, may natutunan ka ba sa mga pinag-usapan natin? Ay doon po sir, abot sa palagi akong nireklamo ni Sir RJ Bilyones sir. Sino yan? Yung DNR po na naipos ko. Basta't ganito na lang. Hindi ka naman papakialaman ng mga taga-DNR, ano? Kapag wala kang ginawang paglabag, huwag mo silang pakialaman din kasi sila, ginagampanan nilang tungkulin nila, mandato rin nila yon. Taong gobyerno sila, naninilbihan sa taong bayan. At pwede mo silang lapitan. Pero pag sinabi nilang protektado ang lupain ito, huwag nating pakialaman. Igalang natin yon. Kasi ang batas natin, napakahalaga. Ibang tulfo ang nilapitan mo. Kayong mga nanonood, makinig kayo. Si Bitag, independente. May mga kapatid akong mga tulfo kung nagagalit kayo sa kanilang paninindigan, pananaw, wala po akong kinalaman, karapatan po nila yan. Pero pag may ginagawa na akong mga bagay na hindi na naaayon sa politika,
Huwag nyo kaming paulanan ng mga galit ninyo kay Senator Raffy, kay Senator Erwin, kay Ramon. Ay hindi ko pa ako papayag na parang inililipat nyo sa akin, kami po yung nagtatrabaho lamang dito, matapang po kami. Kapareho nito, sino ang tatayo rito? Sino ang makikinig? Sino ang magbibigay ng panahon? Sino ang mag-uunawa? Sino ang aaksyon? Sino yung maglalagay ng sarili na sa katayuan ng isang katutubo? Kapag wala po tayong ganyan, wala po tayong lagi marami nagsasabi, puso. Siguraduhin po natin ang mga namumuno sa atin ay mayroong ganito. Puso. Aanhin mo ang talino mo, aanhin mo ang dunong mo, aanhin mo ang tapang mo, aanhin mo yung lakas na magagawa mo. Eh kung wala ka naman puso, ang pinakamahalaga sa mundong ito, hindi lang sa bansang Pinas. Yung mga namumuno sa atin at mga mamumuno sa ibang bansa, sa buong mundo, ang kinakailangan ng isang leader, ay may puso. Kung ikay inaway, di ewayin mo. Huwag kang palaaway. Ako po magsasalita na parang medyo, kayo dyan sa minority, wag walk out. Huwag kayong mga tampururot. Kayo naman sa majority, huwag nyo gagawitin yung inyong kapangyarihan dahil majority kayo. Magkasundo kayo. Pag hindi kayo nag-uusap niyan, magkakagulo. Ako po'y si Bitag, hindi po ako si Raffy Tulfo, kahawig ko raw. Hindi po ako si Erwin, kahawig ko raw. At hindi ko naman kahawig yung kulubot na yung mukha ay ewan na parang kinumos na papel. Si Ramon yun. Anong ibig sabihin? Nakakabuisit. Bakit? Ako na bang tambakan ang galit ninyo sa mga Tulfo? Gusto niyo bang isumbong yung mga Tulfo? Ipabitag nyo. Subukan nyo. Sabi nga ni Cayetano, ay naku Mariosep kayo, kundi lang kay Tulfo eh. Wala na kayong ibang pagsusumbungan sa mga Tulfo, ipabitag nyo. Subukan nyo. Huwag po kayong magagalit sa akin. Iba po ako. Kuminsan sa gitna, kuminsan sa kaliwa, sa kanan. Kung saan po yung tama, nandoon ako. Hindi po kami pare-pareho magkakapatid. Kung galit po kayo doon sa isa na nandoon sa Senado, di buhos yung galit nyo. Kung galit po kayo doon sa isa na matipid magsalita, di buhos mo rin sa kanya. Kung galit kayo doon sa madada, chismoso, di sa matanda, galit sa kanya. Wag naman kay Bitag, iba ang trabaho ko. Hindi ako sa politika at hindi ako, ang sa akin lang, malungkot, wag na natin paguluhin. Inuulit ko, mga tampururot sa Senado, yung pa-walk out, pwede ba? Manatili na lang kayo, mag-usap-usap muna kayo, mag-recess kayo. Kayo naman sa majority, kayo naman, siguro, wag niyong gamitin yung inyong numbers dahil natural sa demokrasya, kung sino yung nakararami, the numbers of majority. Wag nating pilitin yung the tyranny of minority. Nagbabalanse po ako, Hindi po ako nagtuturo. Nagbabahagi po ako ng aking kaalaman, tanggapin nyo man o hindi. Kaya sa susunod, kahit na mga Tulfo, ipabitag nyo. Eto na po, nag-iisang pambansang sumbungan. Reklamo ba ka mo? Ipabitag mo. Sumbong ba ka mo? Ipabitag mo. Hinaing ba ka mo? Ipabitag mo. Kahit na Tulfo, ipabitag mo. Mas pinalawak, mas pinalakas. Nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag! Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.